ngayon. Let's all stretch our hands for offering. Yan. Itaas, i-stretch natin yung ating kamay para sa mga biyaya at pagpapalang na binigay ng Panginoon sa atin. Panginoon, marami pong salamat. Ikaw po ay mayaman na Diyos, Panginoon. You are a great God. Silver and gold is yours, O God. The earth and the Lord, the earth is the Lord and everything thereof, Panginoon. Ang lahat ay pag-aari mo, ang aming buhay, ang aming kayamanan, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang aming pagpapagal, Panginoon. Tanggapin mo nawa, Panginoon. Ang mga sakripisyong ito, ang mga offerings nito, ang mga tithes namin, Panginoon. Ikaw po ang mag-bless, Lord, para po palawigin ang kaharian mo dito sa lupa, Lord. Pagpalain niyo po ang mga nagbigay, Lord, at para po nun sa hindi nagbigay, pagpalain mo po ang kanilang mga kamay. Panginoon, bigyan mo po sila ng hanap buhay, O God. Bless the work of their hands, O God. I pray, Lord, that you will give them wisdom so that they will be productive and fulfill your divine purpose in their lives. This I pray as I ask the children, kindly stretch your hands to the little children as we separate them doon po. So Lord God, I pray for these little children, O God. Nakalalamin ko po ang mga batang ito. Ngayong araw na to ay magpupunla kami ng mabuti, magpupunla kami ng salita ng Diyos upang maging kawal sila ng Panginoong Diyos laban sa mga kampo ng kadiliman, laban sa kasalanan, laban sa kasamaan. Panginoon, I pray that these children will be the light of the world. Lord, in the next generation, O God, you will establish a Joshua generation. You will establish a godly nation. And from these children, O God, they will be blessed. I cut off any curse that has been passed on to them from the third and fourth generation. And I let loose the Holy Spirit of God to bring blessings upon them. This I pray in Jesus' name. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Natin ang Panginoon. Sige mga bata. Sa likod ang daan, dahan-dahan lang. Sige, may ask Sister Maris to separate the kids. Hindi dyan, dito. Hindi pa kayo uuwi. Dito. Yan, may ask Sister to separate the children according to age. Ayan. So yung mga, meron kayong activity. So yung sina-chin-chin, Sister Maris, meron dyan yung God loves me, yung mga maliliit, God loves me. Tapos dun sa malalaki, may memory verse, yung ABC. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan. Yung mga lalaki, saan yung mga lalaki? 12 and above. Sino to? Sammy ko ba yan? Ha? Ilang taon ka na? 10. Kaya mo na mag-memorize? Sige. Okay. Next class, teacher. Okay. 12. Ito 12, di ba? So, 12. Hanggang yun, 15. Ang ibibigay mo sa kanila, Sister Maris, yung nasa envelope, yung may A, B, C. Yung all have sinned and fallen short. Pastora Curie, pwede bang i-assist mo sila? Tapos doon sa mga maliliit, meron doon, God loves me. Yan, may activity sila doon. So, si Jojo, kasi 15 ka na, Jojo. Hello, Jojo. Parang mali ka dyan. Jojo. Di ba ikaw si Jojo? 15 ka na, di ba? Hindi mo nagpabata. Hindi. Sabi mo, 15 ka na. Sure ka, ang mga sinungaling, sino ang tatay ng mga sinungaling? Si Satanas, di ba? So, sure ka, 13. Sige, okay. Mag-memorize ka ng Bible verse dyan, okay? Tapos, may notebook. Ano na sila? Okay, so for those who are watching online, okay. So, we're managing the Sunday school simultaneously with our adult worship service. Amen. So today, Heavenly Father, I
lift you up our worship service, oh God. I pray, Lord, that you will anoint me, send angels, thousands of angels to contain whatever is good, oh God. We seal with the blood of Jesus for every word of God that will be ministered upon all of us today, oh God. I pray that you will forgive us our sins so that nothing can block us from hearing the word of truth, which is the word of God today. This I pray in Jesus' name, and God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, mga bata, can I request you, please keep quiet. Keep quiet. Pinakatahimik, may prize. Okay? May activity kayo, di ba? Ilan ang bibig? Isa lang. Dalawa tenga. So, walang maingay, ha? Okay. So, thank you. Praise God. So, for the past few weeks, amen, we have talked about, ano na pag-usapan natin? Last week, 7 judgments, no? So, yung mula January, absent, no, back, ano na lang kayo doon. So, we started with focusing on Jesus. So, handa na ba kayo mag-focus sa salita ng Diyos? Amen. Okay. So, kanina, may nagsabi, si Brother Janelle, Happy Valentine. Ilang taon na kayo dito? Nasa kamay yung more than 1 year? Taas kamay? 1 year. Oh. I preached on Valentine's last year. Amen? Amen? Oh, do Christians believe in Valentine? Hindi. Because Valentine, si Valentine is a pagan god. O, recap ko siya. Diyos siya ng mga pagano. Sige, kahit basahin niyo yung Genesis to Revelation, walang Valentine doon. Amen? So, sineselebrate lang natin yung araw ng mga puso. Mabuti lang yon, biblical lang yon kapag, sabihin mo sa katabi mo, kapag gumagawa ka ng kabutihan mula sa iyong puso at ipinapahayag mo ang pag-ibig ng Diyos. Because the 10 Commandments is summed up into 2. Dalawa lang. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your strength. And love your neighbor as yourself. Amen? So from Genesis to Revelation, wala kang makikitang Valentine doon. Amen? O, so yung mga friends ko na Christian kahapon, yun eh, di ba? Sineselebrate yung mga araw ng mga puso. So may nagbigay sa akin, yung anak ko, binigyan ako ng bulaklak. Yung boyfriend ng anak ko, binigyan ako ng bulaklak. Okay lang yun. Di ba? Kasi they are showing their love. Amen? Pero nagtrabaho ako kahapon. So, nagpunta ako dun sa kliyente ko, mag-asawa sila. Ha? So, nakita ko yung bouquet of flowers, no? Nung asawang lalaki binigay dun sa asawa niyang babae. No? So, hinintay ako ng asawang lalaki kasi sabi ko, darating ako. So, hindi siya umalis kasi may company siya, may kumpanya siya. Sweldo kahapon ng mga tauhan nila hanggang wala ako. Amen. Hindi sila nag-celebrate ng Valentine. Huh? Okay. Because every day, the Bible says, this is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Every day is a day to celebrate life. Every day is a day to celebrate life. Araw-araw merong dahilan para magpuri sa Panginoon. So kung nandito kayo kanina 2:30, umattend kayo yung Sunday school. Babata kayo. Amen? I'm 61. So we dance, mahal na mahal kita sa Panginoon. Na-bless ako eh. I'm so blessed. Na, wag lang kayong upo dyan. Tapos ilalagpas yung pagpapala sa inyo. Do you know what I do when I wake up in the morning? I praise the Lord. I dance, I use my body to worship the Lord. I dance for the Lord. Di ba sabi, galaw-galaw para hindi ma-stroke? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ah. Para hindi. Amen.
Sister Helen, nakaratay siya before, bes galaw-galaw na siya. Oh, diba? Sister Helen, next week, 2:30 dito ka. Ha? We will dance. We'll use our body to dance and worship the Lord. Okay? So, alright, so, for the past few months, I've talked about, what did I talk about? Kung natatandaan niyo, nandito kayo. Oh, last week, judgments. Kaya kanina, yung topic about Sodom and Gomorrah. Tapos the other week, we talk about the heavenly prize, the crown. Yung 5 korona ng langit. Righteousness. Oh. No, sabi, lahat ng pag-upo niyo dyan, no? Sasalain niya ng Panginoon kung ano ang motibo niyo sa pag-upo dyan. Nakikinig ba talaga kayo ng salita ng Diyos para gawin ang kalooban niya? O, nauupo lang kayo dyan para paypayan kayo matulog. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matulog. Lalagpasan ka ng pagpapala. Yan. Gusto niyo bang pagpalain ng Panginoon? Yan. So, merong kakaukulang pagpapala ang Panginoon. There is a heavenly prize. 5 crowns. No? 5 korona na nakaatas para sa mga mananampalataya. At may 2 paghukom. 2 paghukom na nakataya para sa isa dun sa hindi mananampalataya. Dun sa hindi mananampalataya at dun sa mananampalataya. There are 2 judgments for those who believe and those who do not believe in Jesus Christ. Because the Bible says, those who believe in Jesus has passed over from death to life. Kung ikaw ay naniniwala na kay Kristo, nakatawid ka na mula kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit, para doon sa hindi mananampalataya, wala pong purgatorio. Nung isang araw po, matin po ako ng burol. Ang sabi po nung nagbibigay ng mensahe, naway ang panalangin nila ay magsama-sama para madala yung patay sa kalangitan. Sorry po. Kahit na po magdasal pa kayo ng ilang milyong beses para dun sa patay, may paghuhukom na po yun. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan sa Hebrews 9:27, sapagkat itinakda lamang na ang tao ay mamatay minsan at pagkatapos nun ay paghuhukom. For it is appointed for man to die once and then judgment. So, there is judgment for those who do not believe. Sabi mo sa katabi mo, believer ka ba? Or doubter ka ba? Hanggang ngayon ba ba? Ilang taong ka na dito? Ano bang pananampalataya mo? Sumasampalataya ka pa rin ba sa mga Diyos-Diyosan? Small, medium, and large? Ha? Sumasampalataya ka pa rin ba sa mga idol na nakikita mo sa YouTube? Ha? Na pagka magpupuri sa Panginoon, dito ayaw mo itaas ang kamay mo para kang nahihiya sa Panginoon. Pero pag narinig mo yung mga idol mo, rock and roll. O kaya Korean. Diba? Kanina meron ako naririnig doon na nag-worship kami. Diba? Yes, sabi na, praise God. Yan, ganun. Huwag nagpupuri. Because the Bible says, love the Lord your God with all your heart. So, anong laman ng puso nyo? Ngayong buwan ng mga puso, ano bang nilalaman ng mga puso nyo? Sabay mo daw, tanongin mo doon sa katabi mo. Anong laman? The Bible says, the heart is deceitful above all things. Who can fathom? Ang puso ay mapaglinlang.
Sino ang tarok? Tarok ba yun? Tama. Arok! Natututo ako mag-Tagalog na malalim. Sino ang makapagtatanto? Kung ano ang nasa puso mo, Sister Helen? Ano ang nasa puso mo, Pastora Loretta? Ano ang nasa puso mo, Pastora Curie? Ang Panginoon lang ang nakakaalam ng ating mga puso. Si Lord ba ang number 1 sa puso mo? Sino ang Lord mo? Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus ba? Pag Sunday lang ba si Lord Jesus? Every day. Amen. Binibilang ng ni Pastor Gloria ang amen ko. Last Sunday, 43. Anong naman ang puso mo? Pera ba? O yung kabalentay mo ba kahapon? Pasensya na po, yung kabalentay mo kahapon, mamamatay po yan. Kahit ang dami niya, my funny Valentine. Pagpatay na po yan, hindi na funny. Oo, ubos ang iyak mo, pero hindi ka rin matutulungan niya kasi tao lang yan. So, paano bang umidig dito sa mundong masalimot? Yung title ng preaching ko. Introduction pa lang yun, 5 minutes na. How do you love in a dying world? Because this world is dying. Why? Why is this world dying? Bakit ang mundong ito ay patay? Di ba? Marami siya sa ay patay! Di ba? Hala, wala na ang pera. Ay patay! Hala, wala ng enggas. Ay patay! Ay walang trabaho. Ay patay! Bakit? Why is this world a dying world? Because who is the God of this world? Satan is the God of this world. Hindi ko pa ginagalaw yung template ko. Hawak ng Panginoon ng bunganga ko. Kaninang umaga, ewan ko lang kung nanonood siya, may tumawag sa akin. 6:30. Sunday, gumagawa ako ng sermon. Hindi ko pa nagawa yung sermon ko. Kanina ko lang ginawa eh. Tapos meron akong ginawa, iba pinapasabi sa akin ng Panginoon ngayon. Ano ba talaga ang pag-ibig? Nag-asawa silang aga, 6:30. Sabi sa akin, sabi mo nga, sabi ng lalaki, sabi ni Pedro, Stara, sabi mo nga ito si Juana, ang hirap pagpapaliwanagan eh. 20,000 lang pinag-aawayan nila. Anong laman ng puso? 20,000 pinag-aawayan. Na imbis araw ng mga dapat araw ng mga puso. Hindi ng February 14. Diba kaya nga may kantang, ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magalak at purihin siya. Pag masakit ang palaki nyo, naman yan ganyan. Ayun. And yun, for a few weeks, masakit talaga. Ano mo bakit? Kasi parang kang nakaupo eh. Pag parati ka nakaupo, tamad ka, hindi ka nagpupuri sa Panginoon, hindi mo ginagalaw yun. Pag, ano mo sa Panginoon? Ito ang araw na gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Kahit hindi ka mag-stencil, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magala at puri. Hindi ka magkakasakit. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, hindi ako nagpiano. Hindi ako makapagpuri eh. I have to minister to you, and then I have to preach the Word of God to you, and then I have to minister to the children. I like what I am doing. Nagre-reklamo
Naniniwala mo ba ako sa Panginoon? Hindi, kasi hiningahan niya ako, binuhay niya ako, nakaratay na ako eh. Sa mga patay, nakaratay na rin ako sa kama. Pareho na rin kami ni Sister Helen. Pagka gumawa ng milagro sa iyo ang Panginoon, malalaman mo talaga yung kabutihan ng Panginoon. Yung milagro ng Panginoon, tsaka pag-ibig ng Panginoon, walang Valentine na makakagawa sa iyo nun. Wala ni isang tao makakagawa sa iyo nun. Nanay mo, hindi niya kaya gawin mga milagro at plano ng Panginoon sa iyo. Tatay mo, hindi niya kaya. Asawa mo, hindi rin niya kaya. Mga anak mo, hindi rin niya kaya. Bakit? Tao, may hagganan. So how do we love in a dying world? Paano tayo magmahal? Dito sa sanlibutan na parang wala nang pag-asa. Gusto mo ba malaman? Ayaw niya yata, uwian na. Gusto niya bang malaman? Amen. Ayaw malaman ng presenter ko. Kasi ayaw niya tumuloy. Sige, dito na lang. Is the world dying? So I said yes. Ang mundong ito, hindi na siya, this world will not get better. Hindi na siya magiging maayos. Kaya kanina nakita nyo, yung Sunday school story ng mga bata, kung meron lang 5 matuwid, sabi ng Panginoon, hindi ko gunawin ang Sodom at Gomorrah. Walang 50 matuwid, there's no 50 righteous. So Abraham said, 4 on 40, Lord, if I could just find 40. Wala pa rin. How about 30? Wala pa rin. 20, wala pa rin. Sodom and Gomorrah was dying. Why? Because of the sins of the world. This world is dying. Hindi nyo ba nararamdaman? Ngayon, lahat ng tax. Ako meron akong tax. From my income. Hindi na ako makahinga sa tax. Income tax. Value added tax. Nung nakaraan, nabayad kami, real property tax. Pag nagbenta ka, capital gains tax. Pag nag-donate ka, donors tax. Pagka nagpa-mana ka, inheritance tax. Business tax. Nothing is constant except taxes and death. So is the world dying? Yes. In the Bible, the Bible says, the world will come to an end. Diba? Pag nanonood kayo ng Netflix, may the end. Itong mundong to, may katapusan din. Yung katabi mo, may katapusin din ang hiningan yan. Ako may katapusan din. Ang tanong, alam mo ba kung kailan? So, is the world dying? Yes. So, how is the world going to come to an end? So, paano ba matatapos ang mundong ito? Gusto niyo ba malaman? So, how is the world coming to an end? So, the Bible says, according to Revelation 21:1. Everybody say, Revelation. Revelation na, hindi Revelations. Wala pong is. So, in Revelation 21, verse 1, it says there that, and I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Sa Tagalog, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. At ito ang unang langit at unang lupa. Ang unang langit at unang lupa ay lumipas na at wala nang karagatan. Sabi mo sa mo, lumipas. Tapos ikanta mo, at lilipas ang panahon.
Maris, meron ka ba dyang extra notebook? Sinong gustong may notebook? Ito, mga dito. Oh. Yan, bigyan mo. Yan, nakita niyo yung mga nasa harap? Ayan yung mga persona. Ayan. Pag nag-exam, alam nyo. Kaya pag tinanong sila, anong topic? Alam nila. So the Bible clearly tells us that someday, sabihin mo sa katabi mo, someday, the world will come to an end. This present universe won't last forever. The heavens will disappear. Sabi mo, disappear. Appear ngayon, disappear. Bukas. And the heavens will be destroyed. And the elements will be destroyed by fire. And the earth and everything in it will be laid bare. For truly, I say unto you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Nasabi ko sa inyo, ang langit at lupa ay lilipas. Hindi siya tuldok. Ngunit sinasabi, nasusulat, hanggang ito ay masakatuparan. Nagsisinungaling ba sa salita ng Diyos? But the day of the Lord, sabi mo sa katabi mo, ang araw ng Panginoon. The day of the Lord will come as a thief in the night. Ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw. Parang magnanakaw. Yung magnanakaw, nagpapaalam ba sa'yo? Sabihin, hello, Pastora Loretta. Good evening. Magnanakaw ako ngayon. Hindi pwede. Hindi siya magpatigaan na nanakamasik. Oo. Bigla lang dadating. So 2 Peter 3:10 says, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. No, nakikita niyo ng image, ano? Matutunog. Nasusunog. Masusunog. Sino maiwan? Oh. Sabi mo sa katabi mo, ayaw mo maiwan. Ay, Gumising ka! ang maaga. About fire destroying the earth. Kasi yung apoy, may simbolo yan sa Biblia. Anong simbolo ng apoy? Ang simbolo kasi ng apoy sa Biblia, pagka may apoy, may paghuhukom. Di ba? Nung ginuho ng Panginoon, yung sinira niya yung Sodom and Gomorrah. Asupre. Pastor Curie, what's the, asupre? Sulfur. Yan. So pagdating ng araw ng Panginoon na darating na parang magnanakaw, andyan na yung asupre. Asupre. Hindi na posible. Kasi nuclear na po tayo, mga kapatid. This fire in the Bible symbolizes both judgment. Paghuhukom. So what does fire symbolize? Judgment. Panalangin nyo, ang Pilipinas will be spared from judgment. Nakita mo nyo yung ibang mga parte ng Pilipinas na may paghuhukom. Meron ng pena. So yung apoy, the fire in the Bible symbolizes judgment. What else does it symbolize? Purification. So partner yan. Pag may paghukom, ibig sabihin may pagpapalo. So ngayon, bilang magulang, pag pinalo ang anak, the Bible says, do not spare the rod or spoil the child.
Ha? Sa'yo, kung may pagpapalo, ibig sabihin nun, may paghuhukom, may mali, may kasalanang ginawa. O, pagkatapos, mananatili ka ba sa kasalanan? Ang bata bang pinalo dahil may kasalanan, mananatili ka ba sa mali? Yes or no? Magbabago. Diba? So that is the role of fire. Yun yung symbolism ng fire. It's judgment and it's purification. So in Genesis 19:26 and Revelation 29, fire's function is a tool for divine retribution against sin. So pagka may kasalanan, may paghuhukom. At yung simbolo nun ay apoy. So pagka inabutan ka ng paghuhukom, Sunog. sunog agad. Ala ko nagluto ka, tapos nakalimutan mo yung altero na sunog. Pag namatay ka, tapos hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon mo. Oh. Yun na yun. Doon ka na sa dagat-dagatang apoy. Yun sana yung papakita ko sa mga bata kaya lang maraming absent last week kaya inulit ko yung Sodom and Gomorrah. So, in Genesis 19:24, yun yung function ng apoy, ng dagat-dagatang apoy. So mga kapatid, ang impyerno po ay totoo. Hell is real. Pag binasa niyo po sa banal na kasulatan, meron po talagang impyerno. Revelation 21:8. O, yan. Revelation 29, tsaka Genesis 19:24. No? So, sa Genesis 19:24, it says there, "Then the Lord rained down fire and burning sulfur from the sky on Sodom and Gomorrah." Yan. Kung sa Sodom and Gomorrah, nagpaulan ng Panginoon ng asupre at apoy. Dahil makasalanan sila, madaming bakla, madaming mga immoral, maraming magnanakaw, maraming mga malanya, maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nagpaulan ng Panginoon ng apoy at asupre. So sa palagay nyo, sa panahon natin ngayon, hindi magkakaganyan. So kanya-kanya. Sabi mo sa katabi mo, kanya-kanya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpaabot na pag naabutan ka, maulanan ka. O makalagkad ka dun sa dagat-dagatang apoy. So sin brings judgment. Dahil ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sin brings judgment because the Bible says in Romans 3:23, "For the wages of sin is death." Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So paano ba pumasok ang kasalanan dito sa sanlibutan? Yan, para bang divisory yan. Pasok mga suki. Paano ba pumasok? Sa buhay nyo. Sa buhay natin. Paano nyo pinapapasok ang kasalanan? Iiwas ka sa kasalanan. Kasi next week, sabi mo, next week, ang topic ni Pastora, yung mga iba't ibang klase ng kasalanan. Hindi nyo alam kasalanan pala yung mga ganyan. Gusto nyo malaman nyo next week kasi wala na tayong oras. So how did sin enter the world? Sin entered the world through one man, Adam. Ay, si Adam siya. Si Adam. Si Adam. Ang kamatayan ay nagmula kay Adan nung sumaway siya sa Panginoon. In Romans 5:12, "Therefore, just as sin entered the world through one man,
and death through sin, and in the way death came to all people, because all sin. Hindi nanindigan si Adan para sumunod ng salita ng Diyos. At Sister Maris, kailangan manindigan ka niya dyan. Dito ka na magpupuan. Ayan. Papakainin na yung mga bata pagkatapos, tapos na ang klase. Oh. Dito ka na, Sister Maris, tapos habol ka na lang sa lang. Okay? So how did sin enter the world? Through Adam. And the result of the original sin is death. Anong resulta ng pagkakasala ni Adan? Nung sinuway niya ang Panginoon, pumasok ang kamatayan. Kamatayan ng relasyon niya sa Diyos. Dati-dati, nung nasa paraiso siya, may relasyon sa Diyos. Diba? So in Genesis 2:17, it says, the Lord says, all of these you can eat except for the tree of the knowledge of good and evil. Because in the day that you eat the tree of knowledge of good and evil, you will surely die. So yun yung first disobedience. So there are curses for disobedience. Merong sumpa sa hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya nag-aaral kayo ng salita ng Diyos para malaman nyo kung yung nakasaad dyan, ginagawa nyo. Because the Bible says, I have hidden the word in my heart so that I will not sin against thee. Alam ko yung si Valentine, pagano. Dahil di ko siya nabasa sa Biblia. So bakit ko siya bibigyan ng attention? KSB ba siya? Sasampahin ko yung Diyos na buhay. Yung gumawa ng langit at lupa. So, ang unang pagsuway ay umpisa ng sumpa. Because the Lord said, in the day you disobey, you will surely die. Basahin niyo sa Deuteronomy 28. There are curses for disobedience. May sumpa sa pag hindi pagsunod. May sumpa pagka hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Nandito ka pero hindi ka nakikinig. Napakinggan mo yung kanta ni Anthony Costello. Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Andito ka! Pero malayo ang tingin mo! Paano ka magtatagumpay sa buhay? Ang sabi na salita ng Diyos, and you shall meditate on the word of God day and night so that you will be prosperous in everything that you do. Bukita mo yung mga nasa harapan, no? Sulat. Basa. Memorize. Dami nga nag-message sa akin, happy Valentine. Ano nga yun? Kakapera ba ako dyan? Maluluhati pa sila. Mabubuhay ba ng happy Valentine mo yung asawa ko mula sa mga patay? Eh, Diyos ng mga pag-aari yan eh. So, pag pumunta ka rito, makakarinig ka ng kakaiba. Kasi, iba talaga ang Panginoon. Iba ang salita ng Diyos. Last week, may milagro ako. Talagang pinupuri ko ang Panginoon. May? Yung kagalingang kalakasan, milagro yun, di ba? Oh. Ano ba? Mga milagro niyo sa buhay. Abang araw-araw, pagpasalamat niyo yung mga milagro niyo sa buhay. Kasi yung iba doon, di makapagpuri, nakamatay. Patay na, hindi pa alam. Kung doon o doon. Alam ko
kung doon. Oh, alam mo, tanong sa tabi mo, saan ka pupunta? Where are you going when the Lord takes you? Where are you going? Sabi mo sa katabi mo. Nung nakapasok ang kasalanan, lahat makasalanan. Kaya huwag mo sabihin, siya makasalanan. Lahat Chichi. Siya makasalanan. Ano ba? Chichi. Ay, tong. Ay, ting. Lahat walang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat makasalanan. For the day you disobey, you will. Alam niyo na. Alam mo na this. So, huwag kang magtaka kung hindi ka pinagpapala. Tagal-tagal ko na naman, hindi ka pinagpapala. Puro ka pagpapalo. Eh, ayaw mo pagbulay-bulay yung salita ng Diyos. Oh, ano ba kayo? So, choose life or death. Life, if you obey the Lord. Death, if you disobey the Lord. So the payment for sin is death, but the gift of God is eternal life found in Jesus Christ. And in Genesis 3:19, it says, ano ba yung mga resulta ng kasalanan? Number 1, death. Diba? Kamatayan. Tapos, from the death from your relationship with God. No? So bago ako pumunta dito, balik ako doon kasi may naalala ako eh. Dito, balik ako, no? Kasi alam niyo nung ginagawa ko to, may naalala ako. May naalala ko. Pumasok ang kasalanan, di ba? Ang effect ng ng original sin ay wala kang relasyon sa Panginoon. Pag may kasalanan ka, di tayo close, sabi ni Lord. Pag close tayo, kahit ano request mo sa akin, close tayo eh. Diba? Pero pag hindi tayo close, nagre-request ka, pengin on. Ano ka? Swerte? Hindi ka binigyan ni Lord. Hindi kayo close. Doon ka, sa dagat-dagatang hapon. The Bible says, away from me, you evildoers. Oh, alam niyo ba, kung evil yung ginagawa niyo, evil yung sinasalita niyo, evil yung iniisip niyo. If you do not have a relationship with God, walang pagpapala. Ano pa? Nung pumasok ang kamatayan, nagkaroon ng karamdaman. Oh, eto na. Tapos, kailangan nilang magtrabaho. Diba? By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Dati-dati, immortal lang tao, hindi pa siya nagkakasala laban sa Panginoon. Pero nung nagkasala na si Adan at si Eva, meron ng kamatayan. Di ba nung Bible study nyo, ilang years? Ilang years sila nabuhay? May 900, di ba? O ngayon, ilang years? Swerte mo na kung maka 100 ka. 100 years. Kasi yun yung epekto ng dying world. Yun yung epekto ng sumpa. Amen? So the relationship between God and humanity is a story of God's powerful love. And yung maging separate ka sa pag-ibig ng Diyos is tragic. Yung mahiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos, yun ang trahedya. Mahiwalay ka sa asawa mo kasi namatay ang asawa mo. Wala kang kapuso, kabiyak. Tragic yun. Pero, ang maging mahiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos, mas trahedya.
Sabi mo sa katabi mo, huwag kang humiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kahit sino pa mo mawalay sa'yo. Hindi, anong sense nung mag-asawa kayo tapos away kayo ng away? Kaya sabi ko kanina, ang aga-aga hindi kayo sumamba sa Panginoon, pera pinag-aawayan nyo. Diba? Kaya ka nag-aasawa. Bakit ka nag-aasawa? Katuwang. Hindi ka naganap ng kaaway. Kailan daw yung pera niya? Sabi ko, maghintay ka, pinaprocess pa. Eh, bakit daw sa iba? Sabi ko, anong gusto mong patunayan? Makukuha yung pera ko. Eh, naka-pay doon, naka-cheque. Tapos, bawal na yung cash net ngayon. Kailangan meron kang savings account. Oh, wala kang savings account? Paano kayo pagpapalain wala kang savings account? May savings account kayo sa lupa, dapat doon sa langit meron din. Amen. Oh, so besides that, bukod sa kamatayan, ano pa ang epekto ng kasalanan? Na unti-unti yan. Ang kasalanan kasi hindi mo nararamdaman yan, unti-unti lang yan, nagmamanifesto. So pag humiwalay ka sa relasyon sa Panginoon, hindi ka close. Number 1, sabi mo sa katabi mo, number 1. Besides death, sin produces, there are 2 effects of sin. Sin, sabi mo sa katabi mo, sin. O ano nasa gitna ng sin? Ay. Yan. Yung puro ay, ako na lang, ako. Paano naman ako? Ayan, sigurado, may sin ka. Eh, yung asawang lalaki, binigay na sa kanya lahat. Lahat ng sweldo. O di ba pagka nagpapakasal daw, yung aras, kaya daw binibigay dun sa babae. Kasi lahat ng sweldo, babae magmamanage. O di ba? Dun sa dating reliyon, yung tawag ko dun, tanga. Ibibigay mo lang yung sa babae kapag good steward siya. Eh kung waldas binigay mo sa kanya, o di portoy ka, ubusan. Saan ba hinugot ang babae? Tadyang dapat sa iba'y siya'y. Lalaki, bibigay mo 100% mo, pero ang babae, bibigay mo rin 100% mo. Hindi pwedeng 50-50. Binigay na ng lalaki lahat sa'yo. Tapos nilustay mo. Tapos mareklamo ka pa. Eh hanggang ganun lang yung kakayahan ng asawa mo. Diba? Si Jesus pa yung asawa mo? Para hindi maitugan ng lahat ng pangangailangan mo? Para doon sa mga asawang babae, walang kakontentohan doon sa mga asawa na nilang lalaki na buong araw nagtatrabaho sa traffic, sa EDSA. Tapos pagdating, busa pa ng busa. Saan ka galing? Ba't kayo ka lang? Hindi ay. Nagsisi ka na ngayon. Sa mga online nakikinig sa akin, wala dito yun, palampakan yung Panginoon. Mga babae dito, magpapasakot. Oh, mga lalaki lang ba ganon? Oh, yung mga babae naman. Ate, tapos lang sa mga babae, no? Yung mukhang pera. Ayan. Tapos busing lakas ng asawa nila. Pera. Kasi pera. Diba? Nag-asawa kasi may pera. Tapos nung nawala ng pera, iyaw ko na sa'yo. Ganun ba yun? Oh, better or worse. Oh, doon naman ako sa lalaki. Mga lalaki dito. Lalaki online. Doon sa mga lalaki na walang trabaho. Kasi may ganun eh. Houseband. Babae nagtatrabaho, lalaki na sa bahay. Oh. Pag nagtatrabaho yung babae, oh, ikaw sa bahay. Pagdating ng asawa mong babae, anong sinabi? Mga nene! Tite, nag-audit na! Ocho na! Meron pa bang insurance niyang benta? Meron! Meron, walang oras. Pero mo, pagod
Pagod ka na magtrabaho. Tapos pagdating mo sa bahay, maghuhugas ka pa ng pinggan. Magwawalis ka pa. Tapos sasabihin ng asawa mong batugan. Darling, hindi ka na, matagal ka pa ba dyan? Hindi, wow. The Bible says, 6 days you will work. By the sweat of your brow. 6 days you will work. On the 7th day, you will rest. Sa mga babae, huwag kang maghahanap ng asawang batugan. Happy Hearts Day. Do you think I am here to scratch your back? Scratch my back, scratch your back. No. I am here to preach the Word of God to you. I am here to preach the realities of life. O so ngayon, kung asawa mo, gano'n na. Ben, ano, susuka mo? Di mo pwede suli yan. Tanggapin mo yan. Pinili mo yan eh. So ano gagawin mo ngayon? Luhod mo sa panalangin. Lord, bigyan mo ang trabaho asawa ko. Lord, bigyan mo ako ng wisdom para maging productive kami. Nasa Biblia. There are more than 2,000 verses about the Bible, about money, about work. Kung anong kalooban nandiyan sa'yo. Kaya ka nag-church para alam mo kung saan ka training mo to. Bukas, may trabaho. Bukas, may trabaho ako. Kasi ako yung babae. Trabaho. Wala akong asawa eh. Ang asawa ko, Panginoon. Si Lord Jesus. Kasi balo na ako eh. Pero dun sa may asawa, at ang asawa niya walang trabaho, manalangin kayo. Dahil ang Diyos natin, M. Sabi mo sa katabi mo, M. Mayaman. So anak ka ng Diyos, dapat mayaman ka rin. Kanina kinanta ni brother na, let the weak say, I am strong. No, sabi mo, hindi kasi mahina na ako eh. Hindi ako magtatrabaho. Kasi may sakit ako. Sige, kung pasan mo may sakit ka, lalo kung magkakasakit. Sabi, let the weak say, I am strong. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan para makapagtrabaho ako. Amen? Amen. Let the poor say, I am rich. Rich. Oh, so bukod sa kamatayan, ano yung mga kamatayan? Namatay ang relasyon mo sa Panginoon. Natural mamamatay ang kaperahan mo. Hindi kayo close ni Lord. Kung may pera ka man, matutunaw. Ang kayamanan may pakpak, sabi sa Biblia. Oh. Besides death, sin produces two effects. Number one, damage relationship with God. Because Isaiah 59:1-2 says that sin creates division between God and us. Because of the breach of trust, sin is breaking the terms of the covenant agreed on by both God and us. Sabi mo, division. Di ba? Pag nag-aaway kayo mag-asawa, may division. Oh, sige, mag-iwalay na tayo. Sa akin yung mga anak na lalaki. Sa akin yung mga anak na babae. Oh. Ditong tuwa si Satanas. Ako lang ang When the relationship is damaged, there is division. Imbis na multiplication, yung multiply ng Panginoon, yung pagpapala mo, division. Sa pamilya, bakit nagkakahati-hati? Magkakapatid, magkakaaway. Mag-asawa, magkaaway. Oh, bakit? Kasalanan. Anong laman ng puso? Hindi, mas magaling ako din eh. Okay, inggit. Ay, hindi. Mga kapatid, walang tinatangi ang Diyos. Lahat tayo may mga kanya-kanyang
purpose. May kanya-kanya tayong talento. Ang sabi sa Biblia, warning daw, winawarningan niya yung mga tao nag-ahasik ng division. Be warned for those who cause divisions. Yung mga pinagmumula ng away. May pagkuha mga Panginoon dyan. Dahil sabi sa salita ng Diyos, you will be accountable for every idle word you say. So kung ang salita lumalabas sa bibig mo, ang hinahasik mo, nagkakagalit ang magkapatid. Tawag ko dyan, itis. Dati nung nandun pa ako sa newborn, may mga ganyan ako nakilala. Pagka dumating siya, tapos nagtanim ng naghasik doon sa asawa ko, ng kung ano-ano. Bago umalis sa asawa ko, okay kami. My sweetheart, I love you. Pagbalik, kasi minasikan, galit na sa akin. Sandali lang. Ano nangyari sa'yo? Parang kasi napian sa taas. Dito kasi nag-uumpisa. Pag tinaniman mo yan. Anong tinatanim mo dyan? Ma-imbornal ba yan? O bulisiyak yan? Kaya nagkakaroon ng division. Di anak? Ang tahimik niya. Sabihin mo sa katalima, happy hearts, sin, sabi mo sa katalima mo, sin causes division, fights, and quarrels. Pag merong nag-aaway-aaway dyan, sigurado, may division dyan. Tapos, hindi mo maiwasan, may kasalanan dyan. The Bible says, with many words, sin is not absent. Pag maraming salita, present, si kasalanan. Hello? Where there is division, fights, quarrel, relationships are damaged. Kala nyo, flood control lang nakaka-damage. Yung kasalanan, pag may away, damage ang mga relasyon. Kaya ako ayoko nang sumali dyan sa mga asosasyon na yan. Ha? Yung mga asosasyon nyo, pagka ang kinalabasan yan, away, uy, bounce ka na. Sabi ng anak ko, bounce. Hindi sabihin, bye. Exit ka na dyan. Ay, quit. Kaya nga dito, fellowship. We encourage one another. Pero kung ang fellowship dito, away-away kayo, dito pa lang nasusunog ka na. Then relationships are damaged. Bato-bato sa langit, tamaan, magbago na. Sama na ako doon. So, you will not prosper if your relationship with God is damaged. Hindi ka magpapalain pagka hindi kayo damage nga yung relasyon sa Panginoon. Ay, hindi ko kailangan Diyos. Hindi ko kailangan mag-Bible study. Ayoko makinig dyan ka Pastor Rabina. Tagal-tagal kaya mag-preach niyan. Hoy, alas 4 pa lang. Ginawa ko na yung template ko. Hindi ako nag-day off 1 week. Simula nung mas wala, Pastor, dito hindi ako nag-day off, natutulog lang ako sa gabi. Pag natulog ako alas 10, gising ako alas 4. Nag-church na ako. Tapos papasok na ako sa work. Kasi Lord, hiningahan mo ako Dati nakaratay ako
So, ibibigay ko sa iyo lahat. I will give my all to you. Amen? God has prospered me in my body. How? I sought Him first. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked forsake his thoughts. And then God will freely pardon you. You will not prosper. Hindi kayo pagyayamanin ng Panginoon. Pag wala kang relasyon sa Panginoon, hindi ka kilala ni Lord eh. Sabi ni Lord, away from me, you evildoers. Not everyone who calls on the name of the Lord, my Lord will enter the kingdom of God. But only those who do the will of God. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, maliligtas. Pero doon lamang sa gumagawa ng banal na kalooban niya. Paano niyo malalaman kung hindi niyo binubuklat yung Biblia niyo? Kaya nga siya, hindi pa siya kinukuha eh. Nataon ka lang, Sister Helen? 25. Ilang taon ka nung nakaratay? Nung nakaratay, tinadalo ka tanong? 60 plus? Nauna pa sa kanya yung kapatid niya eh, nag-aalaga sa kanya. You know, we're not playing church here. Seryosohin nyo dito. Kasi pumunta lang kayo dito, matutulog lang kayo. Huwag na lang kayo pumunta. So when your relationship with God is damaged, what follows? Pag damage ang relasyon mo sa Panginoon, ano kasunod nun? You will not prosper, di ba? O tapos, ano susunod? All your relationships will be damaged. Kaya kanina yung tumawag sa akin, hindi ako nagtataka eh. Yung isa, iba sinasamba. Yung isa, dating Kristiyano, ayaw nang sumamba. Ano sabi sa salita ng Diyos pag mag-aasawa ka? Dapat iisang pananampalataya mo. Do not be unequally yoked with unbelievers. Bakit ka makikipamatok sa hindi pareho ng pananampalataya? Eh, isa mo, ang pananampalataya, kaya gano'n. Hindi magkakasundo. Your relationships will be damaged. Magkakaroon ng division. Etong anak ko dito sa samba. Mga lalaki. Itong mga babae dito sa samba. Okay lang kung parehong Christian, full gospel. Tapos iba-ibang fellowship. Amen. Pero yung doktrina, kung iba, sa kapagkaitan, iba-iba doktrina nyo, naranasan ko yan eh. Division. Sabi ng lola ko, sa kapagkainan, walang pag-usapan dito, reliyon. Kasi imbis na masayang kain, nagtatalo-talo. Doktrina! So when your relationship with God is damaged, all relationships follow damaging. In Exodus 8:23, I will put a division between my people and your people. Sabi ng Panginoon, ihiwalay niya ang tupa sa kambing, ang mabuti sa masama. And then sabi sa Biblia, dahil wala kang relasyon sa Diyos at hindi maayos ang mga relasyon mo sa pamilya mo, yung kaharian mo hindi tatayo. O dito, ano ba kaharian? Diba? Pamilya. Sabi ko sa mga anak ko, pag nag-asawa na,
Diba? Leave father and your mother. Pag nag-asawa ka na. Kasi sa isang kaharian, isa lang ang reyna. Isa lang ang hari. Hindi pwedeng may asawa na, nandiyan ka pa, inaalagaan mo pa yung apo mo. Ano yan siya? Pagod ka? Everywhere? Okay lang na. Well, when you visit me, I take care of my grandchildren. Oh, pero nakita niyo yung apo ko? Ang galing sa Bible verse? Lahat ng verses sa Old Testament at New Testament, dahil kayo. Sige nga, recite nga rito yung kapisado yung Old Testament and New Testament. Kasi alam niya. Pati yung A to Z. As for me and my house, I will serve the Lord. Alam niya, be strong and courageous. Yung isang si Abel, be strong and courageous. Ganon silang arte. Hindi ako nangingialam sa problema nila. I can suggest. Diba? As Lola. Pero pag may discussion sila, okay, I will just suggest. Ano pinagtatalunan? Pera? 20,000. Yung 20,000, kukunin sa insurance policy ng Insularao. Doon sa insurance ng lalaki, kinukuha ng babae, ibibigay daw sa nanay niya. Tama, mali? Mali. May anak sila 3. Mali. Kanina dapat yung 20? Sa pamilya, sa nanay? Sa pamilya. Ako, sabihin ko yung kay Charmaine, hoy, may insurance si Kokoy. May pan-value. Bigyan mo sa akin. Ano ako doon? Sa panas ako. Nanay lang ako, siya yung asawa. May mga anak. Diba? Di pa mamamatay yung nanay. Pinaghahandaan na yung kamatayan daw. 20. Saan na pupunta yun? Sabi ko, may St. Peter ka. Yun ang bigay ko siya na. Pag may nangyari, yung transfer mo yun. Huwag mo bigay yung 20. Okay, ako gusto mo bigay yung asawa mo, kalahati lang. Hati kayo, divided by 2. Aga-aga! Mutawag sa akin! Sabi ko sa kanya, Petra, una-una, legally, that is not your mind. Pag namatay kayong dalawa, pare yan sa mga anak nyo. Dapat din yung pinakialaman. Pag may delubyo, para yan sa inyo. Hindi yan para doon sa nanay mo. I cannot beg my children, mga anak, hindi, nagtatrabaho ko. Kaya hanggang may ka pa, mga magulang, huwag kang hingi pera sa mga anak mo na may trabaho. Kayod ka. Hingi ka ng ano. No? Kasi yung mga magulang, tinitingnan nila yung mga anak nila, parang parang pension plan. Ang dami ko anak, 10, okay. Di ba? Six days you will work. Ngayon dapat tuwing kang family. Sa hirap ng buhay, 2 dapat kumakayod. O, di ba? Araw ng mga puso ngayon? Oh, mahal mo yung asawa mo. Eh, ikaw nanonood ka lang ng TV. Yung asawa mo kahit ng kayod. Mark 3:24. A kingdom is divided against itself. It cannot stand. Sa pamilya, pag hati-hati kayo ng paniniwala, away-away kayo, hindi mananagumpay ang pamilya mo. Pakialam ng kapitbahay mo kung mag-away kayo. Buhay niyo yan eh. Sinong tutulong sa inyo? You know, families should be allies, not adversaries. Ang pamilya dapat magkakakampi, hindi magkakaaway. Ang mag-asawa dapat magkakampi, hindi magkaaway. Siya, oh. Napapansing pa po. Hindi ako magpapagabay. Bakit? Alam niya yung salitaan ng Diyos eh. Lulod siya sa Panginoon.
Vengeance is mine, says the Lord. Pag naapi ka, vengeance is mine. Ang paghihiganti ay nasa Panginoon. So if your relationships are damaged, you don't have a relationship with God, everything is damaged. So there are different kinds of division. Yung mga division, marami. Sino yung sinabi sa Bible, inaaral ko itong nina, hindi ako makatayo dun sa ano ko eh. Sabi ko, Lord, ayoko ma-preach kasi gusto ko pang bumagal sa salita mo. Oo, parang yung pag nanonood ka ng series ng Netflix, gusto ko pa. Ano pa yun? So there are different kinds of divisions. There are spiritual divisions, marital divisions, financial divisions, relationship division. Yung kampi-kampi sa church, may kampi-kampi. Diba? Isa lang naman Diyos natin. Diba? Oh. Hindi, huwag ka dyan tumugtog. Drummer namin to eh. Pianista namin to eh. Hello? Hindi naman tatanungin ni Lord kung welcome, my good and servant faithful servant. Nagpiano ka ba? Nag-drums ka ba? Anything you do for the least of my brethren, you do for me. Did you visit me in prison? Did you feed me when I'm hungry? Did you visit the sick? Hindi mo sasabihin ni Lord, nag-praise and worship ko ba? Maganda ba yung sayo mo kanina, Pastora? Maganda ba yung special number mo? Hello? So what causes quarrels among you? James 4:1 says, what causes fights and quarrels among you? Saan ang gagaling yung mga away nyo? Saan? Bakit kayo nag-away-away? Sa bahay nyo may away? Hello? Ang dahil. Sa Senado, parati meron eh. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Sa Tagalog, anong dahilan ng away? Di ba galing sa mga pagnanais na andyan? Nakakingking sa puso nyo. May ninanais ka. May pagnanasa ka. Ano yung mga pagnanasa mo? Pinasala mo sa Panginoon? Kung yung pagnanasa mo, kalooban ng Diyos sa buhay mo? O gusto mo lang? Sin! Ay! Gusto ko! Ay! Ako! Gusto ko! O, di may kaaway ka ngayon? Kasi gusto mo. Pero hindi kalooban ng Panginoon sa'yo. What causes fights and quarrels among you? Kasi pag magkakaaway ka, walang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos dinala na sa'yo. Kaya ako, ayoko na mag-asawa eh. Ayoko may kaaway eh. Ang 61, sabi sa akin, mag-asawa ka pa? Ano ko tama? Andiyan din sa kanan Diyos, sabi. Those who are married will face many trouble. Ayoko na ng trouble. Kota na ako sa trouble. Mag-aasawa ka, sabi ka lang, if you cannot control your lust, then get married. Ayaw ko na yun eh. Wala na akong matres. Pinapagod ko na lang yung sarili ko para na wala nang ganun. So, causes of divisions. For we wrestle not against flesh and blood. Pagka meron kang kaaway, sabihin mo, hindi ikaw yan, bro. Kaaway mo ba? Pagkaaway mo si Linda, si Linda. Sabi ni Satanas.
Sabi ni Satanas, awayan mo si Noel. Kilo 74, 1:6. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of this dark world, against spiritual wickedness in high places. Pagkaaway mo yung asawa mo, sinasapian ni Satanas dahil sa pera. Kumalma ka. Sabi mo sa pangalan ni Jesus, Satanas, iwanan mo yung asawa ko mukhang pera. Ano pa sa kalarita? Lumayas ka! Satanas. Pero huwag mo sabihin sa asawa mo kasi baka lumayas. 16 years na. Okay. Satan causes division. Doon ako, di ba? Because Satan wants you to sin. May plano ng Diyos sa'yo eh, di ba? Ang plano ng Diyos, pagpalain ka. Jeremiah 29:11, the plans of the Lord for you is to prosper you. Si Satanas, may plano rin sa'yo. Guluhin yung buhay mo. Kaya sa isang ganyan, pagka may kaguluhan doon, merong ginagamit si Satanas doon. Para magkagulo doon. Because Satan causes division. And Satan wants you to sin. Gusto niyo magkasala kayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpagamit kay Satanas. Ang salita mo ba? Pag lumalabas dyan, ano yan? Kalooban ng Diyos ba yan? Dapat salita ng Diyos na lalabas dyan. Praise the Lord! Lumalabas dyan, Amen! Hallelujah! Hindi puto ka tsinta, tantarantan. Tsaka chismax. Ito pa to sa langit. Tamahan. Nagbago na. Pati ako. Wala pa ba kayo dyan? So ano pa? Number 2, evil desires. James 1:15 says, desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Sinabi ko kanina, yung mga pagnanasa nyo, dapat papasakop. Ipasakop nyo sa Panginoon. Ipasakop nyo sa salita ng Diyos. Lord, may pagnanasa ko. Gusto ko ng kotse. Gusto ko matutong mag-drive. Kahit wala akong lisensya. Gusto mo kotse. 18 ka pa lang. Hindi mo alam yung value of money. Magkokotse ka na. Yun yung pagnanasa mo. Tama ba yun? Yung mga magulang, spoil yung mga anak, mga baliw. Yung mga magulang, ni-spoil yung anak, mga baliw. May kausap akong banker eh. Yung mga mayayaman, digit na mayayaman na magulang, mababait, kasi sila ang nagpagod para sa kayamanan. Yung mga second generation, mga salbahe. Bastos! Sabi ko sa friend ko na banker, "Why are you doing that? You're not doing your job! You should quit! You're not doing your job!" Sabi ko, ba't anong gawa ko? Namiss yung payment sa credit card. Ba't yun namiss yung payment? May SMS naman, merong notice, notification, gano'n. Kaya na nga eh. Diba? Spoiler. Hey. How did the children come here? Sino sumundo? You did. Sige. Joy, can you please get quiet? Sam, next time, can you please get quiet? Wala na kasi activity. Yung mga color, can you... Nandiyan ba naman si Repa, colorin mo muna. Okay, because I'm gonna end. Matatapos na ako. So, in 1 Corinthians 3:3. So, if you sin, ibig sabihin nun, karnal ka pa. So, you're still worldly.
Carnality or worldliness brings sin. Brings division. So if you're still worldly, for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not carnal? So sino nang carnal ka ba? Kasi carnal pa dyan yan, yung mga nandyan, kung basa bahay nyo, parating may away. Carnal ka! Makamundo ka pa! Hindi ka pa born again. Kasi may away eh. Walang kapayapaan sa mga babae mo. So the soul who sins shall die. The Bible says, the son shall not suffer for the iniquity of the father, nor the father suffer for the iniquity of the son. The person who sins is the one who will die. Kung sino yung nagkasala, siya ipaparusahan ng Panginoon. Righteous people will be rewarded for their own righteous behavior, and wicked people will be punished for their wickedness. So God's undying love cannot be compared to the love of Valentine. Valentine cannot be found in the Bible. But the Bible, if you search the Bible, you can know God's undying love for you. Walang ibang magmamahal sa inyo, kundi ang Panginoon. Siya lang ang may tunay na pagmamahal. Lahat ng pagmamahal ng tao, fake. May hangganan, may limits. Pero God's love for you is undying. But because in Romans 5:8 it says there, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Ito, ganito pinapakita ng Panginoong pagmamahal niya. Kahit na makasalanan tayo, namatay siya para sa atin. Meron bang mamamatay para sa iyo? Wala nang gano'n, kahit kantay-kantahin mo yung balang magiging mamatay ng dahil sa iyo. Wala na hanggang kay Rizal lang yun. Wala nang mamamatay para sa iyo, kundi si Kristo. This is how God showed His love for us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Because for God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus Christ. That whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. And God's love is everlasting. Ang pang-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Hindi maikukumpara sa pagmamahal ng tatay mo, nanay mo, asawa mo. May hangganan. Hindi everlasting ang pagmamahal ng Valentine mo sa'yo. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, everlasting. Sabi mo, everlasting. The Bible says in Jeremiah 31:3, sabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Ano ba magsasabi sa iyo nun? Na everlasting ang pag-ibig niya, kundi ang Panginoon lang. For the Lord is good, and His mercy endures forever, and His truth endures through all generations. And because of that, no Valentine can give you the kind of love that Jesus Christ, our God, gives, because the love of God is unshakable. Sabi mo, unshakable. Yung pag-ibig sa'yo ng tao, nasa-shake yun. Pero ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon, hindi nagmamaliw. Hindi natitinag. Lumapit ka lang sa Kanya. His love is unshakable. Sin will shake your relationships. But don't let go of the love of God, which is unshakable, everlasting, and undying. Amen? So in Isaiah 54:10, it says here, though the mountains
be shaken and the hills be removed. Ito yung nasa koto ko. Yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Do you know, every time I feel that I don't feel love, I just remember this verse. Lord, kahit na mayugyug na ang bundok ng Sierra Madre, yung walang hanggang pag-ibig mo sa akin, hindi matitinag. Yung kapayapaan mo, hindi matatanggal. So be in tune with the Word. Tayo po yung sandaling manahimik at makaniig ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. How is your relationship with your relationship with the Lord? Kamusta po ang relasyon niyo sa Panginoon? For those who are online and you think that nothing goes right with your life, maybe it's because your relationship with the Lord is damaged. You do not have a relationship with the Lord. The Bible says in Romans 10:9 that if you confess that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. And immediately at this instant, your relationship will be restored. All other things in this life are vanity if your relationship with God is not restored. Or your relationships in your family will be damaged, your finances will be damaged if your relationship with God is not restored. Mauna ka, kapatid, na manumbalik sa Panginoon. Huwag mo tingnan yung puwing ng kapwa mo, unahin mo na sarili mo. Paano ka makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Tingnan mo yung sarili mo, kapatid. Kung ano bang kulang sa'yo. How is your relationship with your spouse? How is your relationship with your siblings? How is your relationship with your children? How is your relationship with your colleagues at work? How is your relationship with your family? Be attuned with the Lord. If you are right with God, everything will be right. If you are wrong with God, everything in your life will go wrong. So be in tune with God as we sing. Everybody in an attitude of worship, let's sing at the cross. At the cross. Can you please play At the Cross? As I ask you, magnilay-nilay po tayo at saliksikin po natin ang ating mga sarili. Ano po bang kulang sa atin? Kasi gusto ng Panginoon tayong pagpalain ang ating mga relasyon. Saliksikin natin ang ating puso. Ano ba yung mga nandyan, mga tinatago natin sa ating puso? May mga galit ba tayo sa ating puso? Inggit sa ating puso? Pagmamalaki? Pagmamayabang? Pagiging palalo? Pagiging mayabang? Yung independence, kasalanan din yun. We have to be totally dependent with God. And seek. Take up our cross daily. Seek His face daily. Janelle, can you help me with this? All eyes closed. All heads bowed. As we worship the Lord. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, alam ko, mahal mo kami, O Diyos. Ang banal na presensya mo manahan sa amin, Panginoon. Surrounding me in
falls from my heart. Praise you, Jesus. You set before me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. Let your glory fill this place, oh God. Let your glory fill the little children. May they not be the same in Jesus' name. Let your glory fill this place. Remove sickness, poverty, in Jesus' name. Hallelujah. At the cross I bow my knees. Glory fills the highest place. Your glory fills this place. When you said that it is done, you told them that you made a way. Glory, glory, glory. You said, hallelujah, hallelujah. You made a way. When you said that it is done, you told them that you made a way. When you said that it is done. Amen. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, nothing can separate us from the love of God, neither this present age nor the future. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. And today I pray that you will not be banished from the presence of God. Today I pray that your relationship will be restored with God. And today I pray that you will not be lukewarm in your seeking the will of God in your life. I pray that you will not be complacent. I pray that the fire of God fall upon you to chasten you in your walk with God. And I pray that all your relationships be restored. All your relationships, your spouse, your family, your children, your grandchildren will be restored in Jesus' name. I pray that your health will be restored as the Lord has restored mine. And when He has restored you, you will give it all to God. And I pray from this day, you will love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And as you seek Him, you will find Him. You will search for Him with all your heart. This is my prayer. And may the crown of love, the Lord your God, who is in your midst, the mighty one who will save you and rejoice over you with gladness, will quiet you with His love. Will quiet you with His love. That despite all the hardships and the challenges you're facing here on earth, the Lord will comfort you with His love, with His undying love, with His everlasting love, with His unshakable love. This I pray in Jesus' name, and may the Lord bless you, keep you, make His face shine upon you, so that you might know
the one true God who will give you His everlasting love, the one true God who will never leave you. In Jesus' name, I pray. And God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing. All things are possible. Amen. Tayo magpuri sa Panginoon. Give it all to the Lord. Let's dance with the Lord. God bless you. Everyone, see you again next Sunday.